Okay? Isang magpagpalang umaga, muli mga kapatid. Salamat sa Diyos, no? Sa buhay at kalakasan, mayroon pa tayo. Salamat sa presensya ng bawat isa. Sa magandang panahon. At sa pagkakataon din naman na aming pagkulay-kulayan ng Diyos, maasa na tayo ay kapagpuin ng Diyos ang taangan tayo ng Lord sa umaga po ito. Tayong lahat, umayon na at usap po natin ating banal na kasulatan dito po sa 1 Peter chapter 5, verses 8 to 10. Okay, responsibly po. Babasahin ko sa verse 8. Bible says, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion walketh about, seeking whom he might devour." Who resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Sabay po tayo sa last verse 10. Bible say, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." Tayo ay manatiling nakatayo at sumandali po tayo ng dalangin. Panginoon, patuloy po na kami nagpapasalamat sa iyong provision at po sa lahat ng aming pangangailangan sa nakaraang isang linggo, sa iyong pag-iingat po sa pagpunta namin sa pagtitipon at sa pagkakataon na amin pong pakinggan ang iyong mga salita. Hindi po namin na bigyan mo kami ng tamang puso at buksan mo aming tainga at madinig po namin ang iyong tinig at maunawaan ang mensahe. At anumang kasalanan na mayroon kami pinapahayag po namin, hindi namin po ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Abutin mo po kami, Panginoon, sa kami naroon. Encourage mo po kami sa umaga at turuan. In His name we pray. Thank you. And this is the way. Okay. Ang ating paksa ay kinalaman po sa spiritual warfare. No? At pinamagatan natin itong overcoming the enemy. Ano po? Alam nyo, maraming Kristiyano, ang kanilang view ay ang Christian life is as a smooth journey. It is not a playground, no? But a battleground. Sa katunayan, doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, our struggle is not against people, but against invisible spiritual forces of evil. Ang context po ng ating text, 1 Peter chapter 5, beginning verse 8 down to verse 10, the Apostle Peter, a first-hand witness of suffering, wrote to scattered Jewish believers under Nero's reign, no? Emperor po ng Roma. No? Persecution was real, yet this crisis became an opportunity to deepen trust in God. While you may not be faced physical persecution, today, the enemy, the roaring lion, seeks to steal your joy, strength, and witness through subtle acts. Ating pong tanong para sa umagang ito, how can we overcome the enemy? God gave us 3 powerful keys for victory. Okay? Una, doon sa verse 8, no, sabi, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he might devour." Ang unang step natin, victory through vigilance. So, be sober, meaning be clear-minded. Discipline and self-control. Do not let worldly worries, pleasures, or distraction cloud your spiritual sight. Yan ang ibig sabihin. Dapat mayroon tayong matino, malinaw na pag-iisip. Nalalaman na ating pakikibaka ay spiritual. Hindi natin kalaban ng mga tao. Ginagamit lang sila ng ating kaaway upang i-distract tayo, upang tayo ay mag-alala at hindi natin makita, matakpan yung ating perspective bilang isang mananampalataya.
So, kailangan dito yung discipline, sinasabi, na may mga bagay na hindi natin pwedeng mag-compromise. At yung self-control, napakahalaga para sa isang Kristiyano. Ano? At sabi doon, do not let worldly worries. Marami tayong mga alalahanin sa buhay, kaya tayo nag-struggle financially, diba? Mga bagay na hindi natin pwede hindi isipin, mga bill natin sa bahay, hindi pwede pakiusapan si Sameco, hindi pwede pakiusapan ng bahay, ng tubig, di ba? Ang pag-aaral ng mga anak natin, hindi pwede pakiusapan ng mga tao yan, di ba? Yan ay nagdudulot sa atin ng worries, no? So, na-overwhelm tayo. I mean, nakakaligtaan natin na tayo isang mananampalataya kay Kristo at nangangakong ating Panginoon na He will provide para sa lahat ng ating pangangailangan. Distraction. Number 1, distraction ngayon sa ating makabagong kapanahunan, walang iba kundi ang cellphone talaga. The digital gadget na yan ay ginagamit ng kaaway. Well, marami tayong justification technique, ano? Pero totoo talaga nagiging batala natin sa ating buhay. Ang lakas kumonsumo ng ating panahon, di ba sabi nga, yung uupo pa ng maraming panahon at enerhiya, Diyos-Diyosan niya. Amen? Marami tayong distraction sa mundong ito, no? Yung minsan na-apektuhan tayo, hindi tayo sa ibang tao, at palasak sa atin yung sana all, no? So, may tayo mayaman, may kotse, gandang buhay, sana all, sabi natin, di ba? Pero, ang katotohanan ay tayo ay estrangero lang sa mundo. We're just passing through this world. Ano lang ba yung kailangan natin para mabuhay? I mean, sa matter of contentment lamang talaga. Diba? Hindi naman nagpapapaya ang Diyos. Okay? Yun nga, nasabi doon natin kanina na huwag natin hayaan na matakpan ito yung ating spiritual side. Kasi, ganun na, di ba sabi nga ni James, ang katulad natin, ay maharap tayo sa isang salamin para makita natin yung ating itsura. Itong banal na kasulat represent, no? Ito ay as a mirror, no? At nakikita natin yung ating reflection. Pero pagkatapos ng ilang sandali, nakakalimutan natin kung ano yung sinasabi, yung mensahe ng Diyos at bumabalik tayo sa ating gawin. Okay? Okay, pangalawa, sa be vigilant. Ang ibig sabihin nito ay stay alert and watchful. No? Hindi maiwasan, no? Kasi we are created as of God or as a social being. Hindi maiwasan. Very relational tayo ng social being. Hindi maiwasan na minsan meron tayo na encounter ng mga tao masyadong rude, mga toxic people na naapektuhan ng ating pag-iisip at ng ating emotion. At minsan nakakalimutan na, oops, ikaw muna. Sabi ng banal na kasulatan, spiritual ang aming pakikibaka, hindi ka. Kaya kailangan dito tayo, mapagbantay tayo sa ating mga sarili. Amen? Baka mamaya kasi mag-tendency natin mag-retaliate tayo. Kasi papahalitok doon sa concept ng ating class. Sometimes, nateten tayo lagay natin sa kamay natin ang ating pagkikigat. Nakakalimutan natin sinasabi ng ating Panginoon, vengeance is mine. Amen? So, think like a soldier standing guard. Parang ganun yun. Di ba, yun siguro isa sa mga best example nito yung security guard. Bakit ba may security guard? Di ba, binabantay yung, for example, sa bangko, di ba, para walang mapagnakawan yung bangko, di ba? So, hindi pwede para sa isang security guard na habang nagbabantay siya natutulog. Palagay yun ang mangyayari. Lahat siguro ng pera sa bangko lilimasin ng mga magnanakaw. Di ba? Ganyan din tayo mga kapatid, kapag hindi tayo spiritually vigilant, yan papasok ang panaway. Subtle way, attack. Ibig sabihin, hindi mo na mamalayan. Banayad eh. Hindi halata. Diba? Pero nakakapag-inject siya ng negative thought sa utak ko. Uy, grabe oh, tingnan mo kung paano ka niya sinaktan. Diba? Kung ako sa'yo, isingin mo na yung dragon mo, sibitin mo. Ha? Magsuot ka na ng iwan. Parang si Andres Pulipaso, halibig ko, kunin mo na yung ano mo. Wala ka na dyan. Pakita mo sa kanila na tapatan mo kanilang tapang. Ito minsan, di ba? Nakakalimutan sa kanila. Baka naman, pinoprovoke ka lang into area ng kaaway. Kaya to the point na, ayun na, siyempre, hindi masama magalit.
Diba? May righteous anger. Ang problema kasi pag tayo galit, may tendency kasi makapagsalita tayo ng later on, pagsisisihan natin. O something na magagawa natin na pagsisisihan natin. Di ba? Kaya magandang payo, di ba? Kung tayo ay galit, uminahon ka mo. Bigyan mo ng espasyo ngayon sa sarili. Mag-pray ka. Hindi mo na lang palataya ka kay Kristo eh. Amen? Okay. So ito, no? Dahil nabanggit ko nga kanina sa inyo mga kapatid, sinasabi naman na nakasulatan ng ating pakikibaka spiritual. Importante sa labanan itong prinsipyo. Hindi ka mananalo kung hindi mo muna i-identify sino ba talaga ating kaaway. Amen. Ito, babasahin ko ulit ha. Sabi na, di ba tayo ay mananampalataya kay Kristo, naniniwala tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Uulitin ko lang yung salita ng Diyos. Kasi ito ay naka-address para sa lahat ng mananampalataya na nakakaranas na maaaring hindi persecution. Panahon nila persecution, pero maaaring ngayon hindi. Maaaring worry, maaaring destruction. Okay? Be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, identify you. So, devil is real. Hindi nga sa eschatology natin, sa Sunday school. Di ba? Anointed cherub yan. Angel. Ang dating pangalan ay Lucifer. After siya nagkasala, Satan, which means kaaway. Di ba? Meron tayo, kaya merong spiritual warfare kasi meron tayong kaaway. Amen. Ngayon, identified siya, sabi doon ang kaaway natin is devil, diabolus. Sa Greek, ang ibig sabihin is slanderer. Kaya watch out, mga kapatid. Pag naglagay ng negative thought yan, sa utak mo, i-analyze mo. Ini-slander ka niya, di ba? Yeah. May false accusation pa and the back of your mind. Ganyan po ba na ang devil? Kaya maging mapagbantay tayo, maging mapanukli tayo. Hindi lahat ng ating pumapasok sa ating isipan ay mula sa salita ng Diyos. Okay? So ito yung kanyang strategiya. Attack come through pride, fear, confusion, unforgiveness, compromise, health struggle, financial stress, or division in the family, church. Yan. Nakaka-relate pa tayo? Amen. Bakit ba tayo nakakaranas ng mga health issues? Maaari. Because the devil can inflict diseases upon us without us knowing. Hindi lang ng pagkakasakit na pabayaan mo yung sarili mo. Kaya nga dapat at kailangan mahalaga din na ating alamin saan ba nagmumula yung suffering. Troubleshooting din kasi yan. Confusion. May mga, alam nyo, dumarating ang pag-confusion kapag may dalawang bagay sa buhay mo na talaga sila kailangan mong piliin. Pero kung minsan, ano pang araw yun? Ako nagbabasa ko ng banal na kasulatan. Ano mo ba yung balisa? Hindi yung nahirapan ako pumukus. Hindi ko mawari. Ang problema mayroon ako, sabi ko. Habang may focus yung sarili ko, kasi gano'n ako pag ako bubuma. Pag ako nagbabasa ng banal na kasulatan, focus ako eh. Habang nagbabasa ako, inuunawa ako yan, binabasa ko. Okay? Ngayon, hindi lang yan, financial struggle. Kinikripol tayo ng kaaway. Sabi ko nga kanina, merong mga bayarin tayo na hindi natin maiwasang hindi isipin. Kasi hindi natin mapapakisapan ng mga tao dito. Di ba? Mga kapatid, nakaka-stress din yan. Pag walang laman ng bulsa mo. Di ba? Minsan yung hindi nakikita ng mata, nararamdaman ng bulsa. Amen? So hindi lang yan, ito yung
fear. Grabe. False evidence appearing real. Marami tayong mga hallucination sa aking buhay, ba? Ayan na sila. Yan yung mga problema ko. Pagdating ng future ko, paano ito mga ito? Baka hindi ko ito kayanin, Diba? False evidence appearing real. Okay, unforgiveness ito. Saan? Yan, by nature, talaga. Revengeful tayo. Kasi pa na hindi natin talaga kaya magpatawad? Nagbigay sa akin. Kasi by nature, revengeful tayo. Biyaya lang ng Diyos yan, mga kapatid. Pansin niyo, kung naapi tayo, hindi siya natin magkakalit. Aba, kung ako yun, tignan mo, may tama sa akin, mga ganun tayo, di ba? Ganun tayo, nakikita niyo yung nature natin, natural siya lumalabas eh. Oo. Di ba? Kaya ako sinasabi, real talk lang tayo dito. Hindi talaga natin kaya yung magpatawa. Kalikasan natin yan, di ba? Biyaya ng Diyos. Kaya pag nahihirapan ka sa area na yun ng buhay mo, humingi ka na sa tulong sa Diyos sa Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ko talaga kaya. Humingi mo sa Diyos, huwag na sabihin, hindi mo mag-pretend na kaya. Hindi mo talaga kaya. Hingin natin sa Diyos ang kanyang tulong. Kasi nahayag ang kanyang kapangyarihan sa ating Panginoon. Amen? O ano ba mga atake? Compromise. Ito sa mga kabataan. Compromising to the world. Ayun, yung inyong tema kanina, no? Transform, not conform. Salamat, alala niyo, no? Yan, pakalaki ng tendency. Alam niyo, meron akong isang dahil may naaral ko yung tinuturo ko sa Bible ko yung Baptist history. Until now pala, no? Meron pang somewhere in America, at least in Wisconsin, meron pang mga dating mga Baptist na nakumpine na sila, no? Wala pa ng 1800. At doon, sa Amerika, somewhere in America, is in-isolate nila kanilang mga sarili. Merong isang vlogger na yun, pinahintulutan nila, cover up yung mga activities nila. Makikita mo talaga yung pananamit nila, sinauna, conservative, walang cellphone, walang kotse, walang electricity. Okay, talaga in-isolate nila totally yung sarili nila sa mundo. Walang television, walang cellphone. Kaya pag may nahuli sila doon, mayroong isang doon mga sila, Mennonites. Ninuno yan ng Baptist Mennonites, di ba? Galing yan kay Simon Menno. May nahuli sila minsan na yun. In-excommunicate nila. So marami, no? Mga, struggle, health struggle, financial, ganyan kung manakaaway. Division sa family, yan, minsan. Nagkakaroon ng big, pagkakaroon ng eventually, nagkakaroon ng forgiveness. Diba? At, sa church, ganun din, no? Nagkakaroon ng division. Gawain ng kaaway yan. Pagka walang pagkakaisa, yan ang, ngayon, napansin ko, mga kapatid. Ang inaatake ng kaaway ngayon, mga kapatid. Dito sa atin, malapit na marami dito ang kaya ng pinagpagdaanan. Ako nga ay nalulungkot at nananalangin. Biyaya ng Diyos malampas ang ating mga kapatid. Pero ang nasa likuran niya, aaway. Kasi pag ang pamilya ang nawasak, wala na. Okay. Ngayon, ito ang lohika dyan, mga kapatid. You cannot win a war while asleep. A careless, spiritually drowsy life leaves an open door for the enemy. Okay, balik tayo. Sino ba sumulat dito? Diba si Peter? Siya yung first-hand witness, diba? Of suffering. Way back doon sa Garden of Gethsemane, kung kailan at bago yung illegal arrest and trial ng ating Panginoon sa Kristo, ang Panginoon nananalangin kasama ang tatlong apostol, si Pedro, si James, si Juan. At sila'y natutulog habang ang Panginoon at yung beses na nananalangin. Ano sabi ng Panginoon? Watch and pray lest you enter into temptation. Di sila nakinig eh. Kaya sabi ng Panginoon, kahit isang oras, hindi nyo may bigay sa akin yung pangangalangin eh.
Ayan, dumarating na yung mga Roman soldier kasama si Judas Iscariote. Na-i-betray niya na 40 pieces of silver ang ating Panginoon. Kaya pagdating ng mga Roman soldier, sino pa sa kanila? Yung halikan ko. Si Kristo. Si Peter, hindi nakapaghanda hindi nakapanalangin. Lumabas yung pagiging, natural. Pagtatanggol ng Panginoon ko, yun, mugot ng sword. Tinaga yung tainga ng isang Roman soldier, si Campus. Tayo mga kapatid, in our temptation, baka managatay tayo. Ito, apostol mo tayo isang ordinaryong mananampalataya ng kay Kristo. Ibig sabihin, kapag tayo spiritually, natutulog, hindi tayo alerto. Ganito mangyayari, natutulog tayo. Kaya ito nasulat Kasi Pedro, kaya siya ang sumulat nito Be sober, experience with Peter. Amen. Be sober, be vigilant. Kasi natulog Spiritual slumber. Paano nga naman logically, paano nga naman manalaman sa gera kung meron ba naman soldier habang nagpaglaban natutulog? Natutulog doon sa battlefield. Aswerte mangyayari sa iyo. Hindi ka tinrain na para matutulog sa dahil ang buhay Kristyano is spiritual warfare. Dapat lagi tayong ito. Diba? Amen. So illustration nito, ang ginamit na illustration nito is yung lion. O nga, punta tayo sa kanya. Pansinin natin yung mga lion. Alam niyo yung isang lion? Kapag siya umatake, dahan-dahan bigla yan Satin, ibig sabihin balayan, hindi pansin yung prey. Ngayon, sino yung prey? Pansin niyo, ito yung mga sleepy, careless, or separated from the herd. Nakiwalay siya sa kanyang mga grupo. Maaari yung isang tulog. O kaya, walang pakialam, kain ng kain, nandiyan na yung layo sa likuran niya. Tapos naiwalay siya sa mga grupo niya. Wild, sabi nga magulang ang Diablo, di ba? Hindi lumalaban ng parehas to, opportunista to Sinong kakanayin niya yung nawala sa fellowship? Yung natutulog, hindi na nanalangin. Hindi nagbabasa ng Biblia. Yan ang kakanayin. Hindi yun nandun sa pagtitipon. Kaya nga, pasinin niyo sa wild, yung lion, hindi niya atakihin yung mga elepante, kaya yung mga rhinoceros. Hindi niya kamatch yun Yung vulnerable, yung separated, yung sleepy, yung careless Christian. Anong prinsipyo? Kapag tayo tutulog-tulog sa kapanahunan natin, tayo magiging easy prey ng kaaway. Amen? Amen. Yeah. So, yun. Search your heart. Are there areas of carelessness or complacency? Close every door that gives the enemy access. Sabi ko sa 1 Thessalonians 5:18, isuot natin yung paluti ng ating palasag natin katotohanan. Okay, number 2. Steps, Paano natin ma-overcome the enemy? Identified as the devil or diabolus sa Greek word na meaning is landerer. Kaya pag mayroon kayo ito, watch out mga kapatid Pag mayroong pumasok sa the back of your mind na para bang pinaparatangal masama ng tao, alam mo na. You are under attack. Amen. Huwag ka agad re-react. May malalaman niya. Paano yan? Kasi dapat ang spiritual at tinuturuan din naman tayo dito ng Panginoon para naman manalo Kaya yun nga yung ating tema Okay. Next step, victory through resistance. Verse 9, resist him, steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. So dito sinabi resist him. Yung Greek meaning nito is stand against. Hindi yung tatakbuhan ng problema mo. Hindi yung magtatago ka. Hindi yung surrender ka na dahil wala ka nang magawa. Hindi yun ang mga option para sa isang mananampalataya kay Kristo.
So, ang otoridad sa ating buhay, ang written word of God referring to the King James Version. Ang sabi dito sa 1 Peter, to be exact, verse 9, resist him. Paano mo siya sa kalalabanan? Ang Greek na ginamit, ang ibig sabihin is stand against. Paano tayo manalaman? Parang isang soldier, nasa battle, yan yung mga kalaban, tago. Takbo. Ano pa kaya? Surrender na lang. Taas ng kamay, wala ka na magawa kung nakataas ng dalawang kamay mo. Grabe, doon ba tayo dinisenyo ng Diyos para matalo? Spiritual warfare. Hindi ba natin nalalaman yung ginawang victory ng ating Panginoong Kristo at tapos? Nang siya'y nabuhay na magli sa mga patay, the devil is a defeated foe. Amen. Kaya lang, ang power niya sa deception. Kung madideceive ka niya into believing a lie, then he can control you. Ganun ang devil, no? Pag na-control niya ang mind mo, he can control your own body or life. Yan ang sasipin ng devil. Devil's philosophy. Dapat alam din natin yan, mga kapatid. Okay? Steadfast. Paano daw? Ito resist him, tapos isulod-sulod, ang utos, labanan, pagkatapos, paano? Steadfast in faith. Ito yung bang, not just believing in God, but standing on God's word and promises. Yun. Inindigan mo. Tatayo ka doon sa sinasabi sa salita ng Diyos. Ano ba ang pangako ng Diyos? I will never leave thee, forsake thee. More than conqueror tayo Sabi yung inilatag na ng Diyos yung winning weapon, nilatag na ng Diyos ang weapon, ang winning strategy. All we have to do is kunin yung mga kalasagan, then stand again, stand up. Ganda nung nagtaka na, stand up, stand up. Tayo, bakit taban? Bakit? Spiritual warfare na natin buhay Kristyano Sinabi na Identify na Diabolos, slanderer. Kapag may mga slandering thought na tabako of them, alam mo na, under attack ka na, alisto ka na. Huwag mo nga kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho, kaklase mo, kaibigan mo, hindi. Wala akong nabasa sa Biblia. Wala. Sila kalaban natin, wala. Maaari ginagamit lang sila. Alam kasi ng devil ang kahinaan mo at sinisig mo. Alam niya, kung pikon ka, di pikonin ka niya. Huwag mong papatulan. Hindi, huwag mo siyang daanan sa niya. Huwag kang bababa sa level niya. Don't go down to Satan level, which is physical. No. Punta ka sa doon sa spiritual realm. Pinagpatagumpayan mo na tayo ng Panginoon Amen. Hindi naman utusan tayo ng resist. Steadfast in the faith kung hindi tayo. Amen? At sinabi niya ito pa, very comforting truth na ito. Sinabi niya doon, babalikan ko Knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Ibig sabihin, lahat ng Kristyano sa buong mundo. Kung anong pinagdadaanan mo ngayon? Pinagdaanan. Parang pinagdadaanan nila o pinagdaanan na rin nila. Iisa lang ang struggle na may kung tayo. Ibig sabihin, tanggapin na natin ang katotohanan, meron tayong struggle sa ating buhay pananampalataya. 6 feet below the ground, wala na. Pero hanggat nabubuhay pa tayo, sundalo tayo ng Diyos. Maging alisto tayo. Be vigilant, be sober. Matino mag-iisip natin. May kalaban tayo. Ay, pag in-underestimate mo tayo, yan na yung simula ng ating pagkatalo. Kaya marami ko siya hindi lumalagoy sa mga area ng kanilang mga buhay. Kasi, meron talagang art of spiritual warfare. Kailangan matutunan din natin. Ito bilang tinutulog sa mga bati. Matagal na ako na. Hanggang doon lang. Kalaban natin, Diablo. Ba't hindi mo expound? Ano lalabanan? Ano gagawin ng Kristyano? Sinabi mo lang sa kanya yung awareness. Na meron tayong kalaban Oo nga. Ang tanong diyan, paano natin siya tatulungin? According sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Okay. So, ang biblical logic dito is the devil is powerful but not all powerful. Hindi siya invincible. Anong ibig sabihin ng Hindi yung bang hindi maaaring matalo. Hindi totoo yun. Yun kasi yung pinoproject na sa utak natin.
Para sa Sigulayat, ang laki ko, parang kakalabanin mo ko, no match ka sa akin. Kita niyo? Ano ba yung nagpanalo kay David? Yung skill na ba? Slingshot? Hindi, pananampalataya na siya. I come to you in the name of the Lord. Amen. Ibig sabihin, alam ni David, the battle belong to the Lord. Alam niya Espiritu, aware siya, Espiritu at mga to. Kanina mo pa, dinitipay ang aming Diyos sa gitna ng mga kababayan naming Israelita. Wala, natalo na yung umatungan na si Gulayat, di ba? Ang laki ko, parang kalabanin ninyo. O sino sa inyo lalaban sa akin? Saan ganyan dapat? Parang ang dating niya sa'yo, pag namaratang siya sa the back of your mind, tipitit ko, alam mo, wala ko ko, naniniwag, surrender na ako. Ay, takbuhan ko na lang kaya itong problema ko, ano kaya? Magtago na lang kaya ako. Wala nakasulat magtatago tayo o sa surrender. Isa, mag-iib na lang tayo. Kung susunod sa temptation, mag-iib na lang ako. Tapos, ang sabi dito, we fight from victory in Jesus. Receive Him and we will lead. Yes. Amis doon sa James 4:7, no? Receive Him, ang sumunod, promise. Kataas ng utos, and we will lead. So kaya pala hindi siya umaalis sa ating buhay, hindi pala natin nilang labanan. So para sa kasong taon ng tangga, pag hindi mo pinalayas yan, di aalis yan. Kasi ninyo may evil day. Hindi lang tayo nakakami ng diablo. Kailan? Yung panahon vulnerable. Yung bang meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay natin, yan ang panahon may tayo dyan. Amen. Kaya kailangan natin ng army tayo ng Diyos. Kailangan kapag meron tayo isang kumrade mo na sugatan sa labanan, huwag mong inuwangan yun. Amen? Kasi magkakasama tayo, magkakakampi tayo. Katulad lang ng ito, a concrete dam against flood water. The pressure is strong, but a firm foundation hold back that. Kasi nyo, no? Yung merong mga andam, ano ba yun? Angat dam ba yun? Ang buklaw, di ba? Mga pinagmumulan ng mga natin yan, electric power natin, kino-convert yung current ng water into electricity. Kasi merong may dam yun, di ba? May control doon eh. Malakas ang current ng tubig. Pero mas malakas yung tibay nung dam, yung concrete dam na ginawa. Ganon din tayo eh. Kapag mahuna tayo at matindi yung pressure, ang tendency natin bumibigay yung nerve natin. Hindi tayo makatagal sa labanan, di ba? Hindi ko na kaya ngayon, surrender na lang ako. Parang napakadali na lang sa atin, surrender na lang. Nakarelate ako dito kasi ako chess player. Ang isa kasi sa mga strength ng isang chess player, malakas ang nerve mo. Malakasan kayo ng bigay. Walang bibigay, walang bibigay. Gatong ng pressure. Sige, tingnan ng sino ang bibigay. Dati ganyan, nakakaranas tayo ng pressure. Sa pag-aaral, sa buhay pamilya, sa paglilingkod sa Diyos, sa pakikisama natin sa kapwa nating tao, may pressure eh. Diba, lalong mundong ito, may mga standard ng mundo na pag hindi ka sumabay sa standard nila, hindi ka in sa kanila eh. Diba? Ano ng pressure? Sa mga kabataan, peer pressure. Diba? Tulad sa mga kabataan, isa sa mga peer pressure ng mga kabataan. At wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon, siguro hindi ka ma-appeal. Kami nga ako, nakatatlo na akong boyfriend eh. Oo. Yun, nabe-pressure, di ba? Ikaw, kristyano ka, anak mo ang Diyos. Ikaw muna, nag-aaral pa kami. Hindi pa panahon para kami mag-asawa. Nag-aaral pa kami, may tamang panahon para dyan. Oo, ikaw muna. Tingnan na matawa yung mga young people natin. Pag ito talaga, mga tungkol sa love talaga. Love courtship marriage. Everybody will listen and love. Yan. Okay, tuloy po tayo, no? So yun, speak God's word against fear and lies, no? Declare mo yan, I resist you in the name of Jesus Christ.
Kaya ang ginamit dito na Greek word is rhema, spoken word. Hindi, tandaan niyo ito ha, mali tayo kaisipan eh. Hindi po alam, hindi nababasa ng Diyos yung utak na iniisip natin, ang Diyos lamang. Amen. Kaya sa isip mo, pinapalis mo siya, nire-review ko, umalis ka na sa buhay ko, espiritu ng fear, takot na ako, napaparalyze na ako eh. Hindi, alis yun. Spoken word ang pagkagamit, katulad ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Spoken word. Sabihin mo sa kanya, alisin mo siya, bakit mo siya in the name of Jesus Christ. Ayan. Yung mga pare nga, kahit tinita sa pangalan ni Kristo, lalayas yung demonyo eh. Exorcism. Hindi naman mga save yung mga yun. Kasi takot sila sa pangalan, makapangyarihan. Lalo na yung kompletong kasi, the Lord Jesus Christ. Tsaka ikuman mo siya, susunod siya dahil doon sa ang authority pangalan ng Panginoon sa Kristo. Dapat specific yung umalis ka sa buhay ko. Huwag ka na bumalik. Kasi tuso yan eh. Pinaalis mo ako. Ibig sabihin, pwede ako bumalik. Experience ko yun. Nagpalayas tayo masamang espiritu doon sa ano. Di ba gano'n? Umalis. Bumalik eh. Kasi hindi naman na bumalik. Pero pinapaisip ko sa akin ng Panginoon. Oo nga, may isa nga ako doon. At saka, napakilala niya sa akin. Ano pangalan mo? Welga. Great reaction ako eh. Meron ba nag-welga? Isa lang? Isang tao lamang? Di ba marami? Ay, may napalis ko pala. Yung lumayas na siya, isa lang pala yun. Meron marami pa pala na dito. Grabe yung spirito. May natutunan ako doon mga kapatid. Kaya pwede na i-review mo siya. Pag Spirit of faith, God that given of the Spirit of faith, ikot mo. Makapangyarihan ang salita ng Diyos po. God that hindi gagawin ng Diyos na takutin. Bakit ako tinatakot? Saan galing to? Alam na. Saan ang source niyan? Ba't ka na-discourage? Di ba? Saan galing? Amen. Pero may isang sabi na the demons of pride, delikado ko na. Mga kapatid, yung mga Kristiyanong ayaw magpasaway. Delikado yung mga kapatid. Sa atin yan, ibig sabihin, hindi mo napapansin na parang alam mo normal lang. Magpasaway tayo sa Panginoon. Kasi, i-give it more grace to the humble. Para hindi mo matatanggap ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Hanggang ngayon, proud ka. No. Hindi mo matatanggap. Mag-struggle ka mag-isa mo. Kasi sinabi na He gave it more grace to the humble. Opposite ka ng Diyos natin. Our God is a humble God. Sinabing humble tayo. Kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, sumunod kang tayo naman ang ibig sabihin. Kung hindi humble na yun, nakayuko ko. Hindi na ako nilingon ng puro na nakagapo na kadalang ng hindi ko yun. Yung pagiging humble, yung merong kang fear of the Lord, ipili mong sumunod. And, yung sa Proverbs, ano sabi doon? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Almighty is understanding. Nagsisimula ka na magkaroon ng dunong. Pag ikaw ay nakakaroon. Pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa Kanya. Katulad utos ng Panginoon, resist the devil. Ano? Ang magitan ng iyong palataya, ito libas na ng palataya ka lang sa tumitindig ka sa salita at pangako ng Diyos. Kapag sinabi na, I will never leave thee, nor forsake thee. Huwag kang pagpipiling kawawa. Ha? Hindi ako iiwan never ang ginamit na salita ng Panginoon. Lagi lang kasi siya nandun sa inyo. You are being watched by God. Amen? Okay. Number 3 step to victory or defeating the enemy, the devil, the diabolus, the slanderer. Verse 10. Sabi doon, but may the God of all grace perfect, establish, strengthen, and settle you. So, ang emphasis nandun sa pangako ng Diyos. After the battle, God completes His work in you. Walang sundalo, nagawin sa labanan.
walang pinamungsulan at alimento. Pagkatapos ng spiritual warfare, wounded ka. Maaaring emotionally you are wounded. Diba? Maaaring hindi physically kasi spiritual lang hindi ito naman di ba? Maaaring financially, wounded tayo, nagastusan tayo eh. Diba? Kasi meron tayo mga health issues. Right? So, ang ginamit din sinabi perfect, that is say in Greek, to mend or repair. So, katulad ng isang tangke o galing sa ano yan, sa gera, may damage. Kasi ng prinsipyo, wala naman ang galing sa labanan ng walang casualty. Depende sa casualty, di ba? Kung siya sundalo na puruhan na doon, wala na. Hindi na makakawin ng buhay niya. Diba? So God heals your wound and restores you. Yun ang pangako niya. Okay? Kasi ang Diyos natin isang carpenter, diba? Pinipix niya. Yung mga naman yung na-broken sa atin. May pangako ang Diyos naman para sa atin. No? After the battle, no? Kaya hindi masasabi, binugbog. Hindi pa gano'n ng layo, pansin niyo, tapos yung inatake yung prey niya, tignan mo yung, yung prey, di ba? Skin and bone, devastated. Devour, ang ibig sabihin, di ba? Pag dinibaw ng diablo ang buhay mo, miserable ka. Pero ang Panginoon, ito, nangangako siya rito. Sabi niya, yung restoration ng mangyayari. Kung ano yung mga nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. Amen. Gagamutin niya yung mga sakit mo, nasaktan ng kalooban natin, nasaktan ng bulsa natin. Ganun po niya yung interpret ko mga kapatid. Amen. Perfect. Pangalawa, establish, esterexi, to fix firmly. God removes instability. Yun ang problema. Yung pala yun ang gustong mahit dito ng Panginoon. Yung tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Hindi ba tayo yung parang ulo ng paraya na pagdating ng storms ng buhay? Na mabuhay tayo natitingnan tayo ng mga problema. So, pinapatibay pala tayo ng Diyos. So pagkatapos ng labanan, i-establish ka Diyos. Pagkatapos yan, pinagaling ka sa mga natawang mong suga. I-establish ka niya. Igiging matatag ka ngayon. Harapin ang buhay ng may pananampalataya sa Diyos. Amen? Kung dati, kunting kibot, maaray agad tayo. Ngayon, hindi na, natututo na tayo ng tiwala sa Diyos. Ibig sabihin, nagiging matatag na tayo. Amen? Ano pa? Next, strengthen. And as say, to build a solid foundation, you become rooted and unshakable. Kailan ba unshakable ang faith natin? After ito ma-shake. Sabi doon, rooted. Yun nga, ibig sabihin yung magiging pundasyon mo na si Kristo na. And matututo ka na pagkatiwala sa Diyos, ano man yung dumating sa iyong pagsubok, hindi ka na matitinag. Hindi ka nakatulad dati ng mga alaman na mababaw o ugat pagdating ng storms of life na makrok ka. Nawawala ka doon sa pundasyon mo, si Kristo. Yung salita ng Diyos at kanyang mga pangako. Amen. Settle, to plan deeply will not be uprooted. Settle. Yan ang ginagawa. Pagkatapos ng storms of life, i-restore na rin. Galing ka ng labanan wounded ka. I will heal. I will prepare kung ano yung mga na-broken sa ito mo, na-broken doon sa buhay mo, i-repair. Sabi, ganda yung isang pagkakala mag-breakthrough. Okay, ang biblical logic dito, trials are not meant to destroy you, but to develop you. Pressure builds character and maturity. Katulad ng dam, di ba? Yung
Hindi man natin pero ramdam natin, subukan mo yung pag malakas yung current sa ilog. Di ba pag binabangga mo yung katawan mo yun, di ba may tension, may pressure, di ba? Ganun din pala kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. May tension, may pressure. Doon tayo natin tumatapatan. Natututo tayong lumaban kasama ang Panginoon. Amen? Tapos nagbibuild ko ng presyo sa, nagiging pasensyoso tayo. Siyempre, yung tagal ng presyo, kailangan ng pasensya para matagal mo yung nerve mo. Matatag. Endurance. At the same time, habang sumasalungat ka sa mga bagyo ng buhay, natututo ka magtiwala sa Diyos. Lord, kinatapos na ako ng strength. Susupply ng Panginoon. Nalulwala natin ito sa iyo. Tututo ka magtiwala sa Diyos. Hindi sa tao. Amen. Amen. So, a building under construction, pansinin natin, storm test its strength, but the finished work stands for a lifetime. God is the master builder. Yung isang bagong tayong building, sabihin natin, kailan mo masasabing matibay yan? Pagkatapos yan ay susubukin. Amen. Ganon din tayo minsan may mga elementong ginagamit nito sa ating buhay. Maaaring ang panahon, natin gamitin ng Diyos para tayo gumamit sa emotional growth. Okay? Yung test of time, hindi matatag tayo. Amen? Kailan mo malamang matatag ka, nakatayo pa rin ako sa Amen. sabihin matatag ka pa rin. So, ang sinasabi dito yung ang Panginoon ng ating master builder. So, ang application, trust God even in the storm is working for your good. Siya yung master builder. Alam niya ginagawa niya. Para sa ikabubuti mo rin niya. Marahil, ngayon, you don't see the big picture. Pero later, pag nakita mo yung finished product, sasabihin mo sa Diyos Christ. Isang pinipigilan natin mangyari ng mga bagay sa ating buhay. Pero yun yung way ng Panginoon. Ano mo siya? Kaya ngayon, hayaan, pagtitiwala yan. Master builder siya ng buhay ko eh. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa aking buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa aking buhay. Amen? Amen. Sabi nga doon sa Philippians 1:6, kung ano yung sinulan ng Diyos sa ating mabuting gawa, tatapusin niya hanggang sa pagdating ni Kristo. Okay. To overcome the enemy, be vigilant, watch and guard your heart. Pantayan natin ang ating buhay. Pangalawa, be resistant, stand firm. Right? True restoration, God finishes what He starts. So, pinaka-core truth talaga dito mga kapatid. Spiritual warfare is not about noise or fear. Hindi ito yung sisigawan ng tempo, hindi spirit of it. It is about alertness, steadfastness, and trust in God. Amen? So, ang hamon para sa atin sa mga, will you live a watchful life? Will you stand firm instead of giving up? Or will you let God restore your strength? Ating declaration sa umagang ito, according to Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. Amen. We are not a victim, we are an overcomer. Yan po ang mensahe natin sa atin. God alone be the greatest. Amen.